ating mga manonood, sa ating mga kababayan, ang MMDA, naatasan na rin, ang DILG naatasan na rin, ang local government. So, kaya siguro, the best way to do it, kung talagang desidido tayo, and then kayo. And then siguro we'll have a closing. Nagmamadali ata si Mayor Isko? O ang madali? We started Mayor Isko Moreno. What prompted you to do this? Are you trying to inspire all other LGUs? Is this a part of a campaign promise, or you are just complying with Section 16 of the Local Government Code to implement the General Welfare Clause provision? So, pero bago yon, talagang binabati natin si Mayor Isko for initiating that move. You have the floor, Mayor. thank you, Mr. Chair, to the members of the committee. Good morning, and other guests. Well, thank you for this opportunity, Mr. Chair. Well, una, as like what the Supreme Court said, to put order in the streets of Manila. At ang maganda po nito, Mr. Chair, TYO ito. Wala ho itong tosgas. Wala ho talaga. Kasi tingnan ninyo, sa totoo, to be honest and to be technical about it, ang nagastos ko lang yata in 3 weeks, 125,000 o 150,000. Nag-file lang ako ng bond. Nanalinis yung Recto, Soler, Wanluna, Tondo, Wanluna, Binondo, Dagupan, Blooming Treat, Carriedo, Raon, Quezon Boulevard. TYO yun. Paano naging TY? Meron naman kami city engineering, meron naman kami DPS. Meron ding utaw yun. Mga empleyado namin. Existing. 15 at 30, nasweldo yun. Meron din kaming mga natitira pang supplies. So, we really try to be imaginative in such a way that ano ba talaga ang gustong mangyari ng pamahalaan at ng tao, anong inaasahan ng tao. So, nangyari na yung nangyari. Pero meron lang akong isi-share, if I may be allowed. Your Honor, gusto niyo bang malinis ang kalye? Simple-simple lang. Huwag kayong tatanggap. Huwag kayong tatanggap ng tangga. Awa ng gaila. Umpisahan niyo na po yan sa barangay chair. Ano po? Total, anyway, gagawa naman kayo ng batas eh. Gagawa naman, I would assume that the committee will come up with something with this. Simula po yan sa chairman. Una muna, organize yung kapgo, mga sibilyan, mukhang pulis. Mga pulis Makati po yun eh. Pulis Makatingin. Ang dami nun eh. Mga sibilyan yan, may baril, mag-organize. Kakausapin si chairman. Pagkakausap kay chairman, susunod yan, PCP. Police Community Precinct. Susunod yan, Commander, Presinto. Susunod yan, ahensya ng local government. Yun yung DPS, o like in our case, DPS. O doon na susunod si Edina sa Kasipati. Doon na po nangyayari ang lahat. So my point is, Mr. Chair, dapat magkaroon ng basic law. I mean, I don't know if that's what you called it, but kapag kang mayroong ganoon, dapat automatic administratively liable yung barangay chairman. Yung LESPO. Automatic.
Because if you are going to order them, Mr. Chair, what will happen next is cat and mouse. Totalong gising ka lang ng mga tao sa kalye. Kaya hindi nyo napansin, hindi ako natutulog. Dahil alam ko, totalong gising ako eh. Alam ko, nakapagtalikod ko, ilalatag nila ulit yan. Unang gagawin dyan, i-sniper. They call it in the street, sniper. Mobile yan, mobile. Pwede ho yan, isang parang kumot or tarpaulin, nyanyanggayin lang yan pagka pagka merong clearing operation. Pag iskerda ng clearing operators, latag na sila. Mapapagod yung gobyerno, mapapagod yung pamahalaan. Yung dating sniper, magkakatarima na yun. Yung lamesa. Yung tarima, komportable na. Susunod doon, magkakabodega na. Totoo po yun. Tapos susunod doon, magkakabanyo na siya. You can see, Juan Luna, you should see, huwag na kayo lumayo sa City Hall ng Manila. I know some of you went to City Hall of Manila. Just 50 steps away, yung Taytay Island namin. Ito, opisina ng mayor, nandiyan dyan, 160 na bahay, bodega, tindahan, kubeta, in a park. So my point is, kaya kailangan po, Chair, Mr. Chair, siguro, pag nag-exist, administratively liable kagad yung barangay chairman at saka yung police bago pa umakyat yung responsibilidad sa alkalde. Kasi po bakit? Katulad namin, 43 million square kilometer with thousands of streets with 896 barangay, about 10,000 barangay official, and we have 20,000 barangay tanods in the city of Manila. More, and we are being surrounded by creeks, rivers, and the bay. Mas nakakaawa po ang Quezon City, mas malaki po sila. 3 doble po ang Quezon City, kaya nakakaawa ang Quezon City government talaga in terms kung babantayan ng babantayan. Now, I think it's high time to create a law. I don't know, ayoko pong pangunahan ng Senado. Merong nakalatag. Napicturan, nakalatag. Bukas, suspendido na si chairman. Yung less po, iskerda na. Tapong ka na. Bakit? May batas eh. Ngayon kasi ang gagawin mo, Mr. Chair, wag taka doon sa Didi, pusa pare yung yung commander mo dito, lipat mo muna to, tigas ang ulo. So, lagi ka nalang makikiusap, kasi one way or another, babalik tayo doon sa unang nasabi ko. Tanggal lang yan, Mr. Chair. Yan ang bunot dulo ng lahat yan. Yung may mga politiko nung araw, may in denial pa na sabi, wala daw pera sa rekto. Wala raw pera sa kalye. Hindi raw totoo na milyon-milyon ang pera. Ito po ang challenge ko sa inyo. What are your compelling reason not to do your job? Basic lang mo yan. Anong nagtutulak sa atin para, sa to po, wala naman po kaming ginagawa. In-implement lang po namin yung, sa tingin namin, gusto lang namin maibalik sa taong bayan yung kalsada. Total, nahirati na po sila. Nahirati na sila ng dalawa. Sa amin, in our case, I'm not speaking in behalf of Metro Manila. 2 decades. Sabi nga ng tao, may kalye pala yung rekto. Ito ba? So sa amin lang, hindi naman siguro masama sa aming mga tagapamahala na muli naman makamtan ng taong bayan sa pangkalahatan yung kalye.
Ngayon, ano po naging epekto? Ayun na. O di, naging matik. O, nawala yung cutting trip. Bakit? O, nakakadiretso na yung Baclaran Divisoria, Cubao Divisoria, o MCU Divisoria. Lahat po kasi yan, ang ending yan, Divisoria eh. O, talagang dyan po lahat yan sa Asuncion. O tapos, kami po ba naging madamot sa ating mga kababayang maliliit? Ay, hindi po. Ang clear namin, yung backbone. O, saan namin sila inilagay? Sa fishbone. Perpendicular road. O, tas piyait-piyait kami. O, dalawang lane. O, left and right. O, sa vendor. O, center lane. O, total of 1 lane ang size amin, city government, para sa taong bayan. O, tapos inalis lang namin yung tangga, siyempre. O, alam mo naman dyan, talagang marami pa rin na mga enterprising individual. So, really, hindi pa kami successful. We're just starting. And I'm happy that President Duterte came up with a policy during the SONA. And I'm happy that Secretary Anyo came up with a memo. Why? At least, ito, hindi na kami mapagbibintangan ng kapritsyo lang ito or shenanigans. Oh. Epal lang. Oh. Ito, meron na kami memo ng DILG. Iyohoyo kami nito pagka hindi kami tumapad. Oh. Kumbaga, kaya ako kami natutuwa sapagkat ngayon po, ang nangyayari, nagiging pangkalahatan na. Kaya sa ating mga manunood, sa ating mga kababayan, ang MMDA, naatasan na rin, ang DILG naatasan na rin, ang local government. So, kaya siguro, the best way to do it, kung talagang desidido tayo, once and for all, Mr. Chair, basta nag-exist, ganun na lang, nag-exist, automatic, strike one. Maniwala kayo, there is 44,000 barangays. 42,000 barangays all over the country, 1,600 LGUs. It's really hard to, pag sinabi nating testing muna, o tikim-tikim, lalo lang lilito, dapat to talaga, there must be certainty so that we, in the local government unit, following one direction. So, yun po, Mr. Chair, yan po ang maliit naming karanasan sa loob ng isang buwan at 5 araw. Opo, marami pang challenge. Before we proceed, I'd like to acknowledge the presence of the following city administrators from Las Piñas.